Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, good afternoon sa lahat ng mga nanonood dyan. Maingay ba yung background ko? Pasensya na kayo ha, kasi alam nyo na yung aking mga chikiting dito. Talagang ganyan na yung ano nila, yung habit nila ang maglaro araw-araw. Okay, ganun pa man. Continue po tayo, ano? May napanood kasi ako ritong isang video. Napanood ko isang video. Wait lang ha. Camera, wait lang, tingnan natin ito. So, gawa muna ako ng ng scene niya para may pakita ko, wait lang ha. Okay, ito. So, yung isa naman, yung VLC cut. Gawa ko ng niya para maipakita ko. Sino kaya itong Ricky Lumapay? Bago ba to sa mga Mukhang para sa akin, mukhang bago yata to na meron kasing nag-chat sa akin na pwede ba daw sagutin ko itong post ni Lumapay, Reels yata to ni Lumapay Sino na ba nakapanood nito? Okay, wait lang ha, lagay ko muna ha. Yan. So, ito. Sino na ba nakapanood nito? Itong video na ito. Tinalakay dito ni Ricky Lumapay, Aral Katoliko. No? Okay, your sound is okay here. Okay. Sabi ni Dohat Kadati, maayong hapon bro JD. Tanan nga naminaw, mananaw. Good afternoon bro Jando Mustafa from Junel Prestin. Marisa Buyaw, good afternoon. Okay, dito naman tayo kay Alona Hamil. Sabi niya mo, Alona Hamili. Ano kanya niya si Henry Hamili. Good afternoon brother Jando. Sabi niya, at sa lahat na taga-subaybay sa punto por punto. Okay, your sound is here. Okay, your sound here is okay. Sabi niya, Good afternoon bro Jando, watching from Carmen, Agusan del Norte. Agusan del Norte. Agusan. Mukha na kayo nakapunta ako sa Agusan pero del Sur lang. Trento, Agusan del Sur yun, di ba? Hello bro JD from Ate Josie Layson Gonzales. Ito may natanggap akong chat. Ito ay chat galing kay double check ko muna kung sino nag-chat sa akin nun ha. Nitoy yata yun Nitoy Inot from Henry Inot. Sabi ni Henry Inot, palihog kog tubag ani. Teka ha. Palihog tubag ani nga pastor bro kay Saba kaayo sa FB live niya. Sige og bato sa RCC. Saba daw kuno sa iyang live ko So, pakinggan natin yung mga pinadadaldal ng taong ito. At ano yung masasabi natin? Ito yung kanyang mga sinasabi. Pakinggan natin. Aging tuba, kung tinod ba nga dili nagiginanglan ang manunubos mamatay aron sa pagluwas sa kalibutan. Kaya usa katulos ang dugo, usa kaluha o pagapo, igon na aron makaangkon og kaluwasan ang tanan. Nga ang tubag, dili ka na tinod. Kaya kana usa ka dakong baka og sukway sa pagtulunan sa balang nga kasulatan. Kaya ang kamatayon ni Kristo kabahin gini sa plano sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod sa bersikulo 20. O gawas sa pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Kaya Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo
bersikulo 22. Yan ang kamatayon sa Ginoon, paglubog o ang pagabanaw, mao karon ang gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan. Roma kapitulo 1 bersikulo 16, unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 hangtod sa 4. Ug diyan ang tao nga gusto maluwas kinahanglan mo tuo nini og magpabautismo. Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 hangtod sa bersikulo 16. Nini atong natino nga usa ka dakong baka kining pagtulunan sa mga Romano nga kuno dili na kinahanglanon pa ang kamatayon ni Kristo nga natala sa ilang basahon, The Dignities and Duties of the Press 1927. Din gisulat sa usa sa ilang gilang santo nga si Saint Alfonso Liguri nga anak kun may alam sa balaan nga kasulatan sa mga bakak nga pagtulunan, ikaw dili malimbungan. Daghang salamat. Ang ingay niya, grabe. Tindi. Yung bibig niya parang Armalite. Okay. Ating bigyan linaw yung ginamit niya na aklat, no? Ano ba talaga ang sinasabi dun sa aklat? Basahin nga natin. Ito talaga, kasi mahirap kasi kapag sila yung gagamit ng aklat natin, talagang isisinsay yan. Ala, meron palang ngayon, nakalimutan ko. Okay. Ito, meron palang ngayon, nakalimutan ko, Bernes pala. Okay, ilabas ko na lang ito, hindi lang tatagal, rebatin ko lang ito. Kahit saglit. Pero pala kaming Station of the Cross pala ngayon. Ito yung ginamit niya. Wait lang. Ito yung ginamit niya, pakita ko. Ayan. The Centenary Edition, the complete works of Saint Alfonso de Ligori, Doctor of the Church, Bishop of Saint Agatha, and founder of the Congregation of the Most Holy Redeemer. Translated from the Italian, edited by Reverend Eugene Grimm. Yan. So, Dignity and Duties of the Priest. Ito yung ginamit niya, nung pangalan nun? Rickley Lumapay. Ano ba ang binasa niya? Ito, pakita niyo ba yung kanya binasa? Ito. Sabi dito ganito. Jesus has died to institute the priesthood. Yan. It was not necessary for the Redeemer to die in order to save the world. A drop of his blood, a single tear or prayer was sufficient to procure salvation for all. For such a prayer, being of infinite value, should be sufficient to save not one, but 1,000 worlds. But to institute the priesthood, the death of Jesus Christ has been necessary. Ang ginawa nung tokmo na yon, ang ginawa niya, pinutol niya, kinuha lang niya ang to procure salvation for all. Tapos yung karugtong na, but to institute the priesthood, the death of Jesus Christ has been necessary, hindi na niya pinutol. Tapos ang kanyang explanation ay salungat sa karugtong ng naturang aklat. Yan ay palatandaan na yung si Rickley Lumapay na yon, na ginamit itong aklat na ito, pinutol, tapos iniba ang sentido para ang paliwanag niya magmukhang tama, binabaluktot ang aming aklat. Binabaluktot ang aming aklat. Buti na lang, merong akong kopya nung sinasabi niyang aklat, nabukong tuloy. Nabukong. Ano daw? But to institute the priesthood, the death of Jesus Christ has been necessary. Sabi niya, turo daw ng Katoliko na hindi daw kailangan mamatay si Kristo para iligtas ang mundo. Tingnan nyo kung anong klase panluloko itong ginawa ni Rickley Lumapay rito. Baka sabihin nyo naman na na ako'y nagsisinungaling. Pinakita ko yung libro, siya wala pinakitang libro, pinutol pa niya. Tapos iniba ang sentido. Hindi yon ang ibig sabihin ng naturang aklat. Hindi yun ibig sabihin.
Meron nga kami sa Nicene Creed, di ba? Di ba nasa Nicene Creed? Yung ano, I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born with the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Hindi ba nasa aming credo yun? Ba't sasabihin itong Ricky Lumapay na turo daw sa Katoliko na hindi daw kailangan mamatay? Bakit siya nagsisinungaling? Trying hard ba yan para mapansin? Alam mo, Ricky Lumapay, kung nanonood ka ngayon, ang masasabi ko, alam ng Diyos na niloloko mo yung mga tao. Gagamit-gamit ka ng libro Katoliko, puputuli mo tapos explanation mo, contradict sa karugtong. Ano daw yung karugtong? Eto, ang hindi niya binasa. But to institute the priesthood, the death of Jesus Christ has been necessary. Sabi niya, turo sa Katoliko, hindi kailangan mamatay. Hindi ba Bisaya ka, Ricky Lumapay? Hoy, Ricky, hindi ba Bisaya ka? Bisayain mo nga itong ano ibig sabihin ditong the death of Jesus Christ has been necessary. Bisayain mo nga yan kung nakalagay ba dyan, dili kinahanglan ng mamatay ang manunubos. Gapataka lang jug kag yawit. Romano, gapataka lang jug kag yawit. Nakita ninyo? Okay, hindi ako magtatagal kasi meron pala kaming Station of the Cross ngayon. So, nakalimutan ko, no, Biyernes pala ngayon, nakalo kasi Huwebes pa eh. So mag-out na lang muna ako at balik na lang po tayo ulit bukas sa sa hapon. Hindi natuloy uli, dalawa na kahapon at ngayon hindi natuloy yung aking rebuttal stand sa tema ni Peter Pindon. Sa tingin ko nawala ng gana ang moderator sa ugali ni Pindon. 2 beses na siya nag-effort na mag-moderate. Inistorbo na nga ni Pindon, aawayin pa niya. Malaking istorbo ang ginawa ni Pindon. Tapos hindi na nga niya binabayaran yung moderator para sa kanyang effort, babastusin pa niya, aawayin pa niya. Sa tingin ko, yung moderator na walan ng gana. Kaya ikaw ba yung pagbubungangain ng yan ang problema, hindi niya kasi makontrol eh. Pero pag kontrolado ni Pindon ang moderator gaya ni Leomar Balasabas, tanggalin mo nga yan, tanggalin na yan. Yan si Pindon. Pull out mo yan, pull out mo yan. Hindi ako makapagsalita ng tama kasi pinapupull out na ako ni Pindon. Kaya ito ngayon si duda ko si Bulawanong Oras nawala ng gana yon kasi iniistorbo na nga ni Pindon, inaaway pa. Ang gusto naman ni Pindon ngayon, ibalik ako kay Espiritu sa Kamatuuran kung saan ang programa niya walang objection during presentation. In which hindi ko pinapayagan. Okay, maraming salamat, no. So hanggang dito na lamang po ako dahil meron pala kaming Station of the Cross, nakalimutan ko. Basta sulpot, pataka og raw-raw. Naunsa na siya. Murag giguko dog pila ka libong lamigas, no. Freddy Mendoza Cabardo, pastor ba yan, bro Jando? Ewan ko, may balbas eh. Di ko alam kung pastor ba to. Jeffrey Ann Silva Patalinghog, gabula-bula ang baba kasi inahabol yung oras, 2 minutes ang reels eh. Maayo bro, imo nang
itapik o natapik ko na. Ngayon ko lang natanggap yung from Henry Enot. Ngayon ko lang natanggap from Henry Enot. Okay, good afternoon Sir JD, God bless po. Amping perme, unsang sekta yan bro? Hindi ko alam, sinihan lang sa akin ni Henry Enot. Wala akong background dito, hindi ko kilala ang taong ito. Nasend lang sa akin na pwede ba daw sagutin, buti na lang may kopya ako. Pagtingin ko sa kopya ko, ay eto yung binasa niya, natuklasan ko, pinutol naman talaga. No? Magandang hapon bro JD, sinungaling talaga basta Pastor Sulpot, sabi ni Freddy Mendoza Cabardo. Gonggong mga sulpot na yan, sabi ni Ronicito Kuahaw Caparoso. Apostles Creed na Brad, dili Apostles Creed, ano to? Ano yun na teka, ano yun, yun ay libro na Dignity and Duties of the Priest. Yan po yung binasa niya, Dignity and Duties of the Priest. Puti na lang may kopya ako dahil kung wala, hindi ko yung mabubuking na pinutol pala ng manluloko na yun. Okay, so hanggang dito lang tayo, no. Good day Pendon, pabuyag man kaoy, wa ka na ulaw sa inyong membro. Sabi ni Jolito, buktot, walay bayot, makasulod sa langit bro. Yes, tama yun. Ay, mali ka. Anong walang bayot? Sa walay bayot. Meron. Binasa mo unang Korintos 3:9-10, oh. Hindi mo alam nakalagay dyan. At ganyan ang ilan sa inyo. Hindi ba? At ganyan ang ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo. Ngunit pinaging banal na kayo. Para saan? Para may impyerno? Hindi. Yung bakla, malalangit yun basta sumunod lang sa kalooban ng Diyos. Pero kung yung bakla, laging nagkikipagrelasyon sa kapwa niya lalaki, doon na siya may impyerno. Kaya, hindi niya kasalanan na siya pinanganak na bakla, ha? Hindi niya kasalanan yun, ha? Kung siya pinanganak na bakla, kung gumigiwan talaga yung kanyang no? So, hindi niya kasalanan siya maging bakla, maging bading. Kasi, bata pa lang siya, ganun na yung kanyang Hindi siya may impyerno dahil doon. May impyerno lang siya kapag siya nakipagtalik sa kanyang kapwa lalaki. Peki kasi mga simbahan ng mga pastor kay wala alam sa Biblia. Pati ba naman si Pindon walang alam sa Biblia? Sinabi ko, yun sa Gawa 7, Iglesia sa Ilang, Gawa 7, ang kausap ni Esteban doon, mga Israelita na siyang pumatay kay Kristo at umusig sa mga propeta. Tapos sasabihin ni Pendon, konektado tayo doon. Hindi tayo konektado doon. Tapos sinabi ko, hindi tayo konektado dyan. Sabi niya, wala ka talagang alam sa Biblia. Nagalit si Pendon. JB Tel, bro, totoo ba na ipinagiba ang templo na ginawa ni Solomon? Ipinagiba, hindi po ipinagiba, talagang giniba. AD 70, giniba yun dahil sa pag-conquer ng sino bang kalaban na kontra nila doon, no? Basta giniba, hindi pinagiba, giniba talaga, no? Kasi pag sinabi kasi ipinagiba, parang iniutos no? Ewan ko, baka may propesiya, no? Baka may propesiya. Very nice bro, Jando. Station of Dogs kami, so kailangan ko talagang mag-out. Pasensya na, nakalimutan ko. Biyernes pa lang ngayon, akala ko Huwebes pa. So hanggang dito na lamang po ako. Maraming salamat po at nakita po ninyo. Rickly Lumapay. Next time, huwag kang gagamit ng Aklat Katoliko. Puputulin mo yung basa, tapos sa explanation mo, contradiction sa karugtong. Dahil whether you like it or not, panloloko yan sa kapwa-tao. Maraming salamat po at bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!